Good morning po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa ating pong morning devotion. Magandang tanghali, magandang gabi sa bawat team na play po natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Such a wonderful day na sama-sama kami mag-aral ng salita. Magpuri sa iyo, manalangin at ibigay ang oras po ngayon upang makinig ng iyong salita. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Alam mo ang lahat ng aming kapalpakan sa buhay. And today, Lord God, we just want to honor your name, Lord. Salamat po. Patuloy mo kaming ayusin, pagbuhin. Hindi lang bigyan ng kaalaman, kundi wisdom that we may apply your word daily in our lives. Continue, Lord, bless, Lord God, this day. At patuloy po pagpalain mo ang lahat na nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Today, pag-uusapan po natin ay isang parang pelikula. Drama series ba ang buhay mo? Sabi po sa Psalms 139 verse 16, ako'y iyong nakita na. Hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. If you're hooked on drama series, most likely you're emotionally involved with the character. Sino po sa atin yung naapektuhan ka doon sa pinapanood po natin na K-drama o Filipino drama o ibang mga drama na palabas na pinanood po natin? Kahapon lamang po meron akong nakitang post ng isang pastor na talagang doon po sa istorya ng One Piece, naiyak daw po siya. Dahil nakakayak naman talaga yung istorya. At alam ko po, marami na po kayong napanood. Ilagay nyo nga sa comment section kung ano po yung mga napanood po ninyo na talagang humagulgol po kayo. And then, sinusubaybayan mo ba kung ano ang nangyayari sa kanila? Ano po yung plot twist at revelation na talagang na-unfold and you keep guessing kung ano ang magiging ending po dito. We watch drama series daily, but months earlier, napag-isipan na ng mga scriptwriters ang simula. Yung conflict, yung build-up, yung turning point o climax, at yung ending ng story. Madaming brainstorming at nitpicking ang nangyayari po. Habang ginagawa ng scriptwriter ang mga kwento para makabuo ng isang gripping plot, relatable characters, and satisfying ending. Kasi sawa na po yung mga tao sa alam ko na yan, susunod yan. Kaya tinitwist po nila. No? At talagang pinapaganda po nila yung eksena para hindi pagsawaan ng mga tao. Katulad ng probinsyano, grabe. 7 taon ba naman? Hindi ba ang buhay natin ay parang isang drama series din? May conflicts, wrong turns, happy days, and bad days. But if we are in Christ, eventually we will have a happy ending in the afterlife. Sabihin nga po natin, happy ending. Happy ending. Sa totoo lang, sa buhay na ito, may mga kasiyahan, may halong kalungkutan, pero sa langit wala na pong kalungkutan. Puro happy na lamang po. Happiness, joyful day, every day and forever. Amen? And then, yun po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Bago pa man tayo silang, pinlano na ng Panginoong Diyos ang mabubuting bagay para po sa atin. Psalm 139 verse 16, sulat niyo po ito Jeremiah 29:11, Ephesians 2:10. Basahin niyo po yan. Maganda ang plano ng Diyos. Isang punong-puno ng kinabukasan, ng pag-asa sa bawat isa po sa atin, ang katagumpayan ng pagpapala na hindi mauubos dahil ang Diyos po natin ay tapat sa ating po mga buhay. Excuse me po. Sabi nga po, no? But He didn't create us to be like robots without free will. God, the great scriptwriter, would like us to agree with His good plan and follow His direction, because it will be for our best. If we love and trust Him, we will obey His perfect will in our lives.
ang plano ng Diyos sa buhay natin ay maganda, mabuti, at matagumpay. Hindi po puno-puno ng malas, kaya suot po natin, we are blessed. Hindi tayo malas. At di rin tayo swerte, tayo po'y pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Nangyayarihan po ba kayo? Can you type or say amen po? According to Galatians chapter 3 verse 13, Jesus redeemed us from the curse, kapalit ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. He set us free from the power of sin, na dahilan na katakot-takot nating problema sa buhay. For all our mistakes, talagang ang Diyos ang kumilos sa buhay po natin. Katapat ng pagmamahal, mercy, at biyaya ng Panginoong Diyos. Tinutulungan niya tayong ayusin ang mga conflict sa buhay natin, paguhin ang ating karakter, at ihanda niya tayo sa anumang turning point ng ating pong buhay. When we put our trust in Jesus, we will realize na maganda talaga ang plano niya sa bawat sa puso atin. Pastor, parang kabaligtaran yung nangyayari. Sakit at karamdaman, kakapusan, kaguluhan, pagtaas ng gasolina, etc. etc. Alam naman po natin sa mundong ito, corrupted na po ang mundo. Pero niredeem ng Diyos ang puso mo, ang buhay mo, at binigyan ka ng isang joyful heart, a joyful spirit, full of peace, full of excitement. Patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos. May tanong ako sa inyo, kamusta yung plot twist ng buhay mo? Agree ka ba sa ginagawang storyline ng great scriptwriter natin na si Lord? O parang, Lord, ako ba yung parang gusto mong pahirapan? Hindi tayo gusto pahirapan ng Panginoon Diyos. Gusto niya tayong turuan kung para tayo patuloy na magtiwala sa kabila ng kaguluhan, kahirapan, sakit at karamdaman, hanggang kailan ka magtitiwala sa tunay na Diyos. Mga kapatid, kung tapat siya sa atin, maging tapat din tayo sa Kanya, at huwag magbago ang ating pananampalataya sa Kanya. Ito po yung ating application. Look back at a time when life wasn't great and how the Lord came through for you, and thank Him and continue trusting. Maraming bagay na po na ginawa ang Diyos na mabuti sa buhay po ng bawat sa puso natin. Isipin po natin lahat ng yon, at huwag natin isipin yung mga pangit na pangyayari sa buhay po natin. Pagkos, gamitin po itong pangit na pangyayari to be a great testimony, from rags to riches, from wrongdoing to good deeds, from failures to victories. Amen? Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa mga oras po na ito. Sabihin po natin sa Panginoong Diyos, Amang banal na nasa langit, tulungan ninyo akong magtiwala sa inyo kahit na may problema ako. Magtitiwala ako na mabuti ang plano mo po sa akin, para sa aking pamilya, para sa kinabukasan po namin. Salamat po, O Lord. Patuloy mong samahan ako sa paglalakbay sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat. As I declare, patuloy na maintindihan ng bawat isa kung ano ang magandang plano mo sa bawat isa. Sometimes, Lord God, it doesn't make sense. Sometimes, negative pang nangyari sa buhay po namin. Sometimes, Lord, talagang grabe yung testing. Pero salamat po. Pinaunawa po sa amin na katulad na sa buhay ni Job. There's a lot of sufferings. Pero Lord, kasama ito sa magandang plano mo po sa amin. That all things work together for good for those who love God according who have been called according to your purpose. And I pray, mas lalo po naming maunawaan, step by step, level by level, kung ano po yung mga nangyayari sa buhay po namin. Matuto po kami, Panginoong Diyos, sa lahat, sa pang-araw-araw, sa lahat na nangyayari sa buhay po namin. At ito po, Panginoong Diyos, ay maging enlightenment, maging encouragement sa bawat isa. As I declare right now, Lord God, sa lahat ng may sakit gagaling. Sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. Sa lahat ng kinakapos, pagpapalain. Sa lahat ng may depresyon, bibigyan ng kapayapaan ng Panginoong Diyos at kalakasan spiritual. Sa lahat ng may pinagdadaan ng matindi, kasama mo ang Panginoon. At
at ang Diyos ang tutulong sa iyo at bibigyan ka niya ng karunungan. The Lord bless you, and the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you, and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody says, Amen and Amen. Muli magandang araw po sa inyo lahat. This is Pastor Kiko nagsasabi, huwag ho tayong mag-alala sa parang malaki drama na buhay po natin. Tandaan po natin, kasama yan sa magandang istorya na ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Muli magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kitso tayo bukas sa ating pong midweek service, 7 p.m. in the evening. To God be the glory.